Minsan, may mga bagay tayong nararamdaman na ayaw nating ipaalam o iparating sa iba. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia, and medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-record. Oo, yung mga narinig nyo nung mga nakaraan, advance recordings yun. No? Since Thursday, medyo matagal-tagal, halos isang linggo. At meron pang susunod. Kaya eto, nag-a-advance recording ulit tayo. Anyways, welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo pa rin ang iyong one and only Mama Mia. Nako, ano ba ang mga nararamdaman ninyo na ayaw ninyong ipaalam sa ibang tao? Atin ang umpisahan ng ating kwento for today dito lamang sa nag-iisa ninyong syempreng paborito, ang Dear Mama Mia. May mga tao na akala mo matatag. Yung tipong kahit sunod-sunod ang problema, nakakatawa pa rin. Kahit puyat, nakakapagtrabaho. Kahit napapagod, nagagawa pa rin ngumiti kapag may bumati. Isa ako sa mga taong yun. O yun ang akala nilang lahat. Dear Mama Mia. Alas 5 pa lang ng umaga nang magising ako dahil sa alarm na halos 3 minuto nang paulit-ulit na tumutunog. Hindi ako bumangon agad. Nakatitig lang ako sa kisame. Maputi. May maliit na bitak sa bandang kaliwa. Hindi ko alam kung kailan pa yun nandun. Pero pakiramdam ko, ilang linggo ko na yung tinititigan tuwing umaga. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil mas madali pang pagmasdan ng bitak sa kisame kesa sa isipin kung bakit kailangan ko na namang bumangon. Pinatay ko ang alarm ko, tahimik ulit. Mas gusto ko ang katahimikan. Hindi dahil nakaka-relax, kundi dahil wala akong lakas makinig ng kahit na ano o sa kahit na kanino. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Si Mama. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang na matapos ang pagriring. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-message siya. Anak, kumain ka ha? Binasa ko. Hindi ako nag-reply agad. Hindi dahil galit ako o wala akong pakialam. Kundi, hindi ko alam ang isasagot, Mama Mia. 3 simpleng salita lang sana. Opo, Ma. Kakain. Pero kahit yun, parang napakabigat ng i-type. Pagkatapos ng 20 minutong paghiga, pinilit ko ang sarili kong bumangon. Pagharap ko sa salamin, halos hindi ko nakilala ang sarili ko. May itim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Magulong buhok, namumutlang balat. 2 linggo na pala akong hindi nagpapagupit. Napangiti ako ng bahagya, hindi dahil masaya ako, kundi dahil naisip kong mukha na pala akong multo. At ang mas nakakatawa, wala akong naramdamang kahit na ano sa naisip kong iyon. Naligo ako, nagbihis, nagsuot ng polo, nagtali ng ID lace, sinukbit ang backpack, eksaktong pareho ng ginagawa ko sa araw-araw, Mama Mia. Parang robot, paulit-ulit, walang iniisip, walang inaabangan, walang dahilan. Paglabas ko ng apartment, sinalubong ako ng ingay ng Maynila. Busina dito, busina doon. May nagtitinda, may mga estudyanteng nagmamadali, may mga empleyadong may hawak pa na mainit na kape. May batang tumatawa habang hinahabol ang aso. May matandang nakaupo sa bangketa habang nagkakape. Lahat sila parang buhay. Samantalang ako, pakiramdam ko, nakikiraan lang ako sa mundo nila.
Sa loob ng jeep may batang babae na hindi hihigit sa 5 taong gulang. Paulit-ulit niyang kinakalabit ang nanay niya. Matingnan mo. May pinapakita siyang lobo sa labas ng bintana ng jeep. Ngumiti ang nanay niya, hinaplos ang buhok ng bata. Biglang natahimik ang bata. Masaya na siya. Napatingin sila sa akin. Ngumiti ang bata at bilang reflex ay ngumiti rin ako sa kanya. Pero paglingon niya ulit sa labas, nawala rin agad ang ngiti ko. Parang may switch yun, Mama Mia. On, off. Ganun lang. Pagdating sa office, parehong elevator, parehong guard, parehong mga good morning at pareho din ang sagot kong morning. Hindi ko na maalala kung ilang taon na akong nagtatrabaho doon. 3 ba? 4 ba? O 5? Parang wala nang pinagkaiba. Bawat araw pare-pareho lang. Pag upo ko sa workstation, agad akong binati ni Jerome. Uy Tristan, Friday na. Nara, mamaya inom tayo ha. Tumingin ako sa kanya. Pass na muna. Bakit? May aasikasuhin lang. Nagsinungaling ako, Mama Mia. Wala naman akong aasikasuhin. Ayoko lang talagang sumama. Hindi dahil ayoko sa kanila, hindi dahil may problema ako sa kanila, kundi dahil pagod na lang akong magkunwari. Magkunwaring masaya. Bandang 10:00 may celebration sa kabilang department. May birthday, may cake, may kantahan, may tawanan. Rinig na rinig hanggang sa mesa namin. Napatingin ako, ang daming tumatawa. Yung tipong hindi pilit, hindi scripted, at totoo. Bigla akong tinanong ang sarili ko, kailan nga ba ang huling beses na tumawa ako ng ganon? Wala akong maisagot sa tanong na yon. Tanghali na pero hindi ako kumain. Hindi dahil nagtitipid ako o busog ako, kundi nakalimutan ko lang. Bandang 3:00, tsaka ko lang napansin na nanginginig na pala ang kamay ko. Bumili ako ng tinapay sa vending machine. 3 kagat, tinapon ko rin. Wala akong malasahan. Pre, Tristan, okay ka lang ba? Napatingin ako kay Jerome. Oo, okay lang. Sigurado ka? Oo. Kasi, parang ang tagal mo nang nawawala. Ano? Nandito lang naman ako ah. Sabi ko nang napakunot ang noo ko. Umiling siya. Hindi yun. Parang napapansin ko kasi yung katawan mo nandito nga. Pero parang wala naman dito yung isip mo. Parang hindi na ikaw yung Tristan na kilala ko. Hindi ako nakasagot, Mama Mia, dahil tama siya. Pag-uwi ko, hindi ako dumiretso sa apartment. Naglakad-lakad lang ako kung saan-saan. Paikot-ikot lang. Kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Haba lakad ako, pakiramdam ko ay lumalaki ang mundo ko. Ang daming sasakyan, ang daming ilaw, ang daming tao. Pero pakiramdam ko palayo ng palayo ako sa lahat. Huminto ako sa isang convenience store, bumili ng bottled water at paglabas ko ay may matandang lalaking nakaupo sa bangketa. May dala siyang lumang gitara. Hindi siya namamalimos. Tahimik lang siyang tumutugtog. Simple lang ang tono pero napakaganda sa tenga. May lumapit na 2 batang lalaki. Inabot ng 5 piso at ngumiti ang mga ito sa matanda. Salamat mga iho. Ngumiti yung mga bata at napatingin ako sa eksena. Dapat may maramdaman ako, 'di ba? Saya, lungkot, pagkaawa o kahit na ano. Pero wala. Parang nanonood lang ako ng pelikulang nakamute.
Pagdating ko sa apartment ay bumungad ang katahimikan. Walang naghihintay, walang tumatawag, walang nagtatanong kung kumain na ba ako. Ibinagsak ko ang bag ko sa sofa. Humiga ako, nakatitig ulit sa kisame, sa parehong bitak, habang nakikinig sa parehong katahimikan. Tumunog ang cellphone ko, notification mula sa pharmacy. Ready for pick up na po ang mga gamot ninyo, sir. Tinitigan ko lang ang screen. Isa na naman. Isa na namang gamot na hindi ko man lang mabigkas ang pangalan. Isa na namang pangakong baka ito na ang makakatulong sa akin. Napapikit ako. Mahina akong napabuntong hininga. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, inamin ko rin sa sarili ko ang bagay na matagal ko nang itinatanggi. Hindi naman ako malungkot, hindi rin ako galit, hindi rin ako desperado. Ang totoo, wala akong kahit na anong nararamdaman. May nagsabi noon sa akin na ang tao raw kapag nasasaktan umiiyak. Pero hindi pala ganun palagi, Mama Mia. May mga sugat na hindi dumadaan sa luha. May mga sugat na unti-unting ninanakaw ang kakayahan mong makaramdam. At kapag nangyari yun, hindi agad mapapansin ng ibang tao. Dahil nakakangiti ka pa rin naman. Nakakapasok ka pa rin sa trabaho. Nagagawa mo pa rin ng mga bagay na dati mong ginagawa. Pero ang hindi nila alam, matagal ka nang unti-unting nawawala. Kinabukasan, Sabado, wala akong pasok. Dati, eto ang pinaka-inaabangan kong araw. Nagbabike ako, nanonood ng sine, nakikipagkita sa mga kaibigan. Minsan, umuuwi ako kina mama. Pero ngayon, 11:11 na akong nagising. Hindi dahil mahimbing ang tulog ko, kundi dahil ilang beses akong nagising sa madaling araw. Nakatitig lang sa kisame, tsaka muling nakatulog dahil sa sobrang pagod. Pagmulat ko ng mata, pareho pa rin ang pakiramdam ko. Parang hindi naman talaga ako nakapagpahinga, Mama Mia. Tumunog ang cellphone ko, group chat mula sa college barkada na GC. Oy, reunion tayo mamaya. Kompleto tayo halos ngayon eh. Nandito kasi sa bansa si Nico. Uy, Tristan, ikaw na lang ang kulang ha. Huwag ka nang tumanggi. Matagal kong tinitigan ang screen. Nagsimula nang mag-send ng mga litrato yung iba. May asawa na yung iba naming kaklase. May anak na yung iba kahit wala pang asawa. Meron na rin yung mga may sariling negosyo. Masaya silang tingnan, Mama Mia. Hindi dahil perpekto yung buhay nila, kundi dahil pakiramdam ko, buhay na buhay sila. Tahimik kong pinatay yung cellphone. Hindi ako nag-reply sa kahit na kanino sa kanila. Wala akong balak pumunta. Malamang sasabihin ko na naman na may lakad akong importante. Isa na namang kasinungalingan ang bubuuin ko. Bandang 1:00 na ng hapon, pinilit kong maglinis ng apartment. Pagangat ko ng isang lumang kahon sa ilalim ng kama ay bumukas ito. Nalaglag ang ilang lumang litrato. Napaupo ako sa sahig, isa-isa kong pinulot. May picture namin ni na Mama at Papa sa dagat nung nag-outing kami. Grade 4 yata ako noon. Basang-basa ang damit ko dahil ilang beses akong tumakbo patungo sa alon. Naaalala ko yung galit na galit si Mama noon dahil nilagnat ako kinabukasan. Pero habang pinapagalitan niya ako, tawa naman ang tawa si Papa. Hindi niya mapigilang pagtawanan ng mukha kong nanginginig habang niyayakap ko ang kumot. Napangiti ako. Pero saglit lang yun. Pagkatapos nun ay wala na naman ulit. Sunod kong nakita ang graduation picture ko. Nakasuot ako ng toga. Nasa magkabilang gilid ko sina Mama at Papa.
Hindi mayaman ang pamilya namin. Si Papa jeepney driver, si Mama naman tindera sa palengke. Pero ginawa nila ang lahat para makapagtapos ako. Naalala ko pa ang sinabi ni Papa habang pauwi kami noon. Anak, hindi kita kayang bigyan ng malaking pamana. Pero sana sapat na ang edukasyon para hindi ka mamuhay gaya namin ng mama mo. Napahawak ako dun sa litrato. Mahigpit. Hanggang sa bahagya ng kumulubot ang gilid nito. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang kamay ko. Biglang tumunog ang doorbell ko at pagbukas ko ay nakatayo ang kapitbahay kong si Aling Cora. May dala siyang isang mangkok. Anak, nagluto ako ng sinigang. Mag-isa lang naman ako. Naisip ko baka gusto mo. Salamat po, Aling Cora. Ingat ka palagi ha, Tristan? Opo. Hindi na siya nagtanong, hindi na rin ako nagsalita. Pagkasara ng pinto ay nilapag ko ang mangkok sa mesa. Hanggang sa lumamig na ang sabaw ni hindi ko man lang ito ginalaw. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, tumunog ulit ang cellphone ko. Si Mama ang tumatawag. Huminga ako ng malalim at sa pagkakataong yun, pinilit kong sagutin yung tawag niya. Hello, Ma. O anak, buti naman sinagot mo na. Busy lang po ako nitong mga nakaraan. Kamusta ka na dyan, Tristan? Okay lang po. Talaga ba? Opo. Pagkatapos tahimik siya na para bang may gustong sabihin. Para bang inipon muna niya ang lakas ng loob niya para magsalita sa akin. Anak? Po? Kailan ka ba huling umuwi dito sa atin? Napaisip ako, Mama Mia. Hindi ko maalala. 3 buwan? 4? Baka mas matagal pa. At ang nakakatawa doon, halos 1 oras lang naman mahigit ang biyahe papunta doon sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ko na maalala. Sorry po, busy lang talaga. Hindi ka ba galit sa amin, anak? Hindi po. Alam mo, miss ka na namin. Bumigat ang lalamunan ko. Hindi dahil naiiyak ako, kundi dahil hindi ko alam kung bakit wala akong maramdamang pananabik. Mahal ko sila, oo. Alam kong mahal ko sila. Pero parang may makapal na salamin sa pagitan namin. Naririnig ko sila, nakikita ko sila, pero parang hindi umaabot yung emosyon, Mama Mia. Anak? Po? Pwede ka bang umuwi bukas? Linggo naman. Tsaka birthday ng papa mo eh. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Birthday nga pala ni Papa. Paano ko ba nakalimutan yon? Sige po. Talaga? Opo. Masaya ang boses ni Mama. Nagpasalamat pa siya sa akin dahil pupunta ako. Pagkababa ng tawag, napaupo ako. Hindi ko nakalimutan ang birthday ni Papa dahil wala akong pakialam. Nakalimutan ko dahil para sa akin, parang lahat na lang ng araw ay naging pare-pareho na. Kinagabihan, lumabas ako para kunin yung reseta at yung gamot sa pharmacy. Tahimik ako. Tahimik din pagpasok ko sa pharmacy. Malamig ang aircon. Inabot sa akin ng pharmacist ang maliit na puting kahon. Bagong dosage po ito. Tumangulang ako. May mga pagkakataon pong makakaramdam kayo ng antok o pagkahilo sa unang linggo. Tumango ulit ako. Kung may nararamdaman po kayong kakaiba, bumalik agad kayo sa doktor nyo, ha? Umiti siya at kumiti rin ako. Pero alam kong hindi totoo yung ngiti kong yun, Mama Mia. Paglabas ko ng butika ay umulan. Hindi naman malakas, ambon lang. Wala akong dalang payong. Hindi ako tumakbo. Hinayaan ko lang na mabasa ako. Isa-isang tumatak
ang maliliit na patak ng ulan sa mukha ko, sa buhok, sa balikat, sa kamay. Napansin kong lahat ng taong nasa paligid ko ay nagmamadaling sumilong. Ako lang yata ang nanatiling kalmado lang na nakatayo. Hindi dahil gusto kong mabasa, kundi dahil wala akong mararamdamang dahilan para iwasan yung ulan. Habang nakatingala ako sa maulap na langit, may batang lalaki na tumakbo sa ulan. Tumatawa siya habang hinahabol yung mga patak. Kasunod ang nanay niya. "Hoy, magkakasakit ka!" Mas lalong tumawa yung bata. Hanggang sa natawa na rin yung nanay niya, Mama Mia. Huminto ako sa paglalakad. Pinanood ko sila hanggang sa mawala sa kabilang kanto. Unti-unti kong naaalala. Dati ganito rin ako eh. Mahilig akong maglaro sa ulan. Hindi iniisip kung magkakasakit ba ako. Walang iniisip na trabaho. Hindi iniisip kung ano ang mangyayari bukas. Basta masaya lang ako. Kailan nga ba nawala ang tristang yun? Kailan ako naging ganito? Hindi ko na maalala at marahil yun ang pinakamasakit, Mama Mia. Hindi dahil may isang malaking trahedyang sumira sa akin, kundi dahil parang unti-unti akong nabasag. Hanggang sa isang araw hindi ko na namalayang wala na pala akong buo na maipapakita sa mundo. Habang naglalakad ako pa uwi, napahinto ako nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko. Isang bagong notification ang lumabas. Isang calendar reminder. Appointment with Dr. Reyes on Monday 9 a.m. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung may maitutulong ba ang panibagong gamot sa akin. Hindi ko rin alam kung kaya ko bang sabihin sa doktor ang buong katotohanan. Dahil may isang bagay akong hindi ko pa nasasabi sa kahit na kanino. Isang pangyayaring pilit kong ibinabaon sa limot. At sa tuwing sinusubukan ko itong alalahanin, parang may pinto sa isip kong mahigpit na nakasara, pero pakiramdam ko kapag naaalala ko, dun na nagsisimula ang lahat. Lagi nilang sinasabi sa akin, magiging okay ka rin. Emosyon lang yan, lilipas din yan. Magbakasyon ka lang, maglibang ka. Huwag mo kasing masyadong isipin. Yung iba nga, ang sinasabi, baka hindi ka na nagdadasal. Sa una, sinusubukan kong sundin lahat ng payo nila. Lumalabas ako, nakikipagkita sa mga kaibigan, nagbakasyon, nag-gym, nagbasa ng libro, nanood ng sine, nagbakasyon pa ulit, nagdasal, nagnovena. Pero bawat uwi ko sa apartment, pareho pa rin. Tahimik, mabigat at higit sa lahat, wala pa rin akong maramdaman. Doon ko unang naisip na baka hindi simpleng pagod lang ang nararanasan ko. Hanggang sa dumating ang linggo, maaga akong bumiyahe pa uwi sa probinsya. Mahigit 2 oras ang biyahe. Nakaupo ako sa tabi ng bintana ng bus. Habang dumadaan kami sa mga palayan, tulay at maliliit na baryo, napansin kong ang dami ng nagbago. May mga bagong establishmento, may mga dating bakanting lote na ngayon ay may mga buildings o bahay na. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Tuwing uuwi ako, pakiramdam ko bata ulit ako. Hindi dahil masaya, kundi dahil naaalala ko yung dating si Tristan. Pagdating ko sa bahay, hindi pa man ako nakababa ng tricycle ay lumabas na agad si Mama. "Tristan, anak!" Mahigpit niya ako niyakap. Napayakap din ako. Alam kong dapat may maramdaman akong saya. Namiss ko siya eh. Namiss ko tong bahay. Namiss ko yung amoy ng lutong ulam niya. Pero parang may manipis na pader sa pagitan ng puso ko at ng katawan ko noon, Mama Mia. Alam kong masaya ang eksena, pero bakit
hindi iyon makarating sa nararamdaman ko. Lumabas si Papa. Mas maputi na ang buhok niya. Mas marami na rin ang kulubot niya sa mukha. Pero ganun pa rin ang ngiti niya. O himala, umuwi ang anak natin. Tinapik niya ang balikat ko. Kala ko nakalimutan mo na kami. Hindi naman pa. O siya, tayo na't pumasok sa loob. Kumain na tayo, alam naming gutom ka sa biyahe. Punong-puno ang mesa. Nandun ang paborito kong adobo, may sinigang, inihaw na bangus, leche flan. Lahat ng paborito ko. Parang hindi birthday ni Papa. Parang birthday ko. Talagang pinaghandaan ka ng mama mo. Napatingin ako kay Mama. Halata sa mukha niyang masaya siya. Napatingin ulit ako sa pagkain. Kumain ako ng kanin, ulam, 1 subo, 2 subo, 3 subo at huminto ako. Anak, hindi ba masarap? Napatingin ako sa tanong ni Mama. Masarap po. Bakit parang wala kang gana? Wala lang po. Hindi na siya nagsalita, Mama Mia, pero ramdam kong napansin niya. Pagkatapos kumain, lumabas ako ng bahay. Naglakad papunta sa lumang basketball court. Doon ako madalas tumambay nung high school. Naroon pa rin ang lumang ring. Naroon pa rin ang sirang upuan. Naroon pa rin ang malaking puno ng mangga. Pero wala na yung ingay. Tahimik na. May isang lalaking nakaupo sa gilid ng court. Napayuko ito. Paglapit ko ay napaangat siya ng tingin at napangiti. Tristan? Arvin, ikaw ba yan? Tumawa siya. Kala ko hindi mo na ako makikilala eh. Magkababata kaming dalawa. Halos araw-araw kaming magkasama noon. Hanggang sa umalis sila nung pa-high school na kami dahil pumunta silang Mindanao, Mama Mia. Ako naman, pagkatapos ng kolehiyo, lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Kaya hindi ko alam na nakabalik na pala ang pamilya nila dun sa lugar namin. Kumusta ka na? Eto, ilang taon na rin tayong hindi nagkita. Oo nga, siguro higit 10 taon na. Ganun na pala katagal, Mama Mia. Nagkwentuhan kaming dalawa. Napag-alaman kong may asawa na siya at meron na ring 2 mga anak. May maliit na vulcanizing shop. Hindi raw malaki ang kita niya pero sapat. Habang nagsasalita siya tungkol sa pamilya at mga anak niya, humikinang ang mga mata niya, Mama Mia. Hindi ko napigilang mapansin yun. May buhay, may sigla, may pagmamahal. Bigla niya akong tinanong, "O ikaw Tristan, kumusta ka na? Kumusta ang trabaho mo?" "Ayos lang." "Masaya ka ba?" Hindi ako agad nakasagot dun sa tanong niya na yun. Hanggang sa inulit niya, "Uy, tinatanong ko kung masaya ka ba?" Napatingin ako sa court, sa ring, sa mga batang naglalaro. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil hindi ko maalala ang huling beses akong naging masaya. Yung huling ngumiti ako ng totoo. Sa huli ay ngumiti ako sa kanya at sinabi kong, "Ewan." Hindi na siya nagtanong pa matapos kung sumagot ng ganon. Marahil nakita na niya ang sagot sa mukha ko. Pag-uwi ko sa bahay ng gabing yun ay naabutan kong nakaupo si Papa sa veranda. May hawak siyang tasa ng kape. "Halika nga dito, Tristan. Tabihan mo ako." Umupo ako. Tahimik lang kaming dalawa. Ilang minuto ring walang nagsasalita hanggang sa siya ang unang bumasag ng katahimikan. "Pagod ka anak, alam ko." Hindi yun tanong. Sigurado siya. Kaya tumango ako. "Sa trabaho ba?"
Di ko alam. May problema ka ba sa pera? Wala naman po pa. May nakaaway ka ba? Wala po. Napabuntong hininga siya. Bakit nakikita ko sa mga mata mo? Tumigil siya. Ano pong nakikita niyo sa mga mata ko? Yang mata mo, yan yung tingin ng taong matagal nang may dinadala. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita siya ulit. Naaalala mo nung bata ka? Araw-araw kang nasa labas. Kahit tirik na tirik ang araw. Kahit umuulan. Hindi ka mapakali. Sabi ng mama mo noon, baka paglaki nito artista to. Natawa si Papa habang nagkukwento pero ako hindi. Hindi dahil ayokong tumawa sa kwentong yun, kundi dahil parang may humaharang sa bawat emosyon na gustong lumabas sa puso ko. Anak, hindi mo naman kailangang sabihin sa amin kung ayaw mo. Pero tandaan mo ha, hindi nakakahiya ang mapagod. Ang nakakahiya, yung magkunwari kang hindi ka pagod habang buhay. Parang may bumigat sa dibdib ko. Hindi dahil nasaktan ako sa sinabi niya, kundi dahil sa unang pagkakataon. May taong hindi nagsabing maging matatag lang ako. Nakaya ko yan, ipagdasal ko lang, ibakasyon ko lang. Hindi siya nagsabing lilipas din ito. Hindi niya sinabi sa akin maging positibo lang. Tinanggap lang niya ang nararamdaman kong pagod kahit ako mismo ay hindi ko maipaliwanag kung saan galing yon. Kinabukasan, Lunes, maagang-maaga akong bumiyahe pabalik ng Maynila. Hindi naman dahil papasok ako sa trabaho kasi nag-leave ako, Mama Mia. Diretso akong nagtungo sa clinic ni Dr. Reyes. Tahimik ang waiting area. May isang buntis, may matandang lalaki, may estudyanteng kasama ang nanay. Lahat kami may kanya-kanyang dahilan kung bakit naroon. Hanggang sa narinig ko na tinawag na nung secretary ang pangalan ko. Pumasok ako sa opisina. Ngumiti si Dr. Reyes. Good morning. Good morning po, Doc. Kumusta yung bagong gamot na binigay ko sa'yo? Umupo ako, hindi agad sumagot. Ilang segundo ang lumipas, pagkatapos ay huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon matapos ang halos isang taong pagpapagamot ko sa kanya, hindi ako nagsinungaling. Hindi po ako gumagaling, Dok. Tahimik siyang nakinig. Kumusta naman yung tulog? Nakakatulog naman po pero paputol-putol. Yung ganang kumain. Minsan po, may gana pero kadalasan wala. Yung trabaho mo, pumapasok pa rin naman po ako. Mga kaibigan, kumusta? Hindi ko na kinakausap. Tahimik niyang sinulat ang lahat. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Tristan, may itatanong ako. Sagutin mo sana ng totoo. Lumango ako, Mama Mia. May nangyari ba sa buhay mo bago nagsimula ang lahat ng ito? Napalunok ako. Biglang bumalik sa isip ko ang isang gabing pilit kong kinakalimutan. Malakas na ulan. Tunog ng sirena. Basag na salamin. At isang tawag sa telepono na nagpabago sa lahat. Bigla akong napahigpit sa pagkakahawak sa armrest ng inuupuan ko. Napansin yun ni Dr. Reyes. Tristan, wag mong pilitin. Pero pakiramdam ko, dun yata nagsimula ang sakit mo. Dun na nito nagsimulang magpakita, 'di ba? Unti-unti kong pinikit ang mga mata ko, Mama Mia. Dahil sa wakas, handa na akong balikan ang gabing matagal ko nang tinatakasan. May mga alaalang pilit mong ibinabaon.
Pero kahit anong pilit mo, may paraan pa rin ito para bumalik. Minsan isang amoy, minsan sa isang kanta, minsan sa tunog ng ulan, at minsan sa isang simpleng tanong ng taong handang makinig. Tahimik ang opisina ni Dr. Reyes. Hindi niya ako minadali. Hindi rin niya ako pinilit magsalita. Naghintay lang siya. At marahil yun ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na may taong hinayaang ako mismo ang magpasya kung kailan ako handang magsalita. Huminga ako ng malalim. Sige po, Dok. Susubukan ko po. 2 taon na ang nakalipas. Biyernes noon. Eksaktong 6:00 ng gabi. Katatapos lang ng overtime ko, Mama Mia. Pagod na pagod ako. Habang nag-e-empake ng gamit ay tumawag si Mama. Anak, uwi ka ba bukas? Hindi muna, Ma. Bakit naman? May hahabulin po kasi kaming deadline. Okay, sige, mag-ingat ka ha. Kayo din, Ma, ingat din po kayo dyan. Yun na ang huling normal na pag-uusap namin ni Mama. Hindi ko alam noon. Dahil may company car ako noon, Mama Mia. Habang nagmamaneho ako pa uwi, umuulan. Hindi naman masyadong malakas pero sapat lang para maging madulas yung kalsada. Tumigil ako sa isang gasoline station, bumili ng kape. Naaalala kong sinabi ni Papa ilang araw bago yun. Kapag napapagod ka, huwag mong kalimutang magpahinga ha. Hindi ka naman mauubusan ng trabaho, pero pwede kang maubusan ng lakas. Napangiti pa ako nun. Hindi ko alam na ilang oras lang, mag-iiba na ang lahat. Bandang 9:00 ng gabi tumunog ang cellphone ko. Tumawag si Mama. Sinagot ko agad. Pero hindi si Mama ang nagsasalita. May ibang boses. Hello, sir? Sir, kayo po ba ang pamilya ni Mang Ernesto? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Po, papa ko po siya. Naaksidente po siya. Parang huminto ang oras. Anong sabi niyo? Nabangga po ang jeep na minamaneho niya. Kasalukuyan po silang nasa ospital. Naiwan po ng asawa niya tong telepono niya. Kaya hinanap ko po yung contact niya dito at ikaw lang po ang nakita ko. Mama Mia, pagkatapos nun, ay agad kong binitawan yung kape. Wala ako sa wisyo na pumasok sa loob ng kotse at saka pinaharurot yun, Mama Mia. Kinakabahan ako. Dahil yung boses po na nagsasalita sa kabilang linya kani-kanina lang ay parang natataranta na. Parang nagpapanik. Kaya naman hindi ko na inisip yung dulas ng kalsada. Ang naaalala ko lang ay paulit-ulit kong sinasabi na hindi pwede. Hindi pwedeng mawala si Papa. Pinangako ko pa sa sarili ko na babawi pa ako sa mga magulang ko. Ilalabas ko pa sila ng bansa. Itatravel sa kung saan-saan at bibilhan ng mga magagandang bagay. Mga bagay na deserve nila. Hanggang sa hindi ko na namalayan, Mama Mia. Sa sobrang lakas ng pagpapatakbo ko, hindi ko nakita na meron palang patawid sa kalsada. Hindi ko na nakita dahil umuulan noon. Bukod sa ulan, nanginginig na rin ang mga kamay ko. Nangingilid din ang mga luha sa mga mata ko, Mama Mia. Hanggang sa namalayan ko na lang na may kumalabog sa harap ng kotse. Agad kong brinake pero dahil sa sobrang lakas ng pagpapatakbo ko, nung kinabig ko yung manibela, Mama Mia, ay agad umikot-ikot-ikot yung kotse. Ang naaalala ko ay nakita ko ang pagkabasag ng salamin ng kotseng minamaneho ko. Ewan ko pero wala akong naramdaman na kahit na ano noon.
Ang pumasok pa rin sa isip ko ay ang papa ko. Paano kung hindi ko siya maabutan? Hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras, pero may narinig akong sirena. Sirena ng ambulansya. Parang nagmamadali. Hanggang sa naramdaman ko na may nag-angat sa katawan ko. May kumuha sa akin mula sa loob ng kotse. Gising ang diwa ko pero hindi ko maibukas yung mga mata ko. May mga naririnig akong mga boses na tila malayo. Dahan-dahan lang. Kasi naipit yung paa niya. Ganun ang narinig ko, Mama Mia. Hanggang sa naramdaman ko nang inihiga ako pagkatapos umandar yung hinihigaan ko. Nawalan na ako ng tuluyan ng malay. Pagbukas ko ng mga mata ko, Mama Mia, puti ang lahat ng nasa paligid ko. Nung gumalaw ang kamay ko, ay may kamay din na humawak nito. Anak Tristan, buti na lang at gising ka na. Narinig ko ang boses ni Mama. Nung inilingon ko ang aking ulo ay nakita ko siyang nangingilid ang mga luha sa mga mata. Ma, kamusta si Papa? Ano ka ba naman? Ayos lang ang Papa mo. Minor accident lang naman yung sa kanya. Pero yung sayo, anak, bakit ka naman nagmaneho ng ganun kabilis? At sa umuulan pa talagang kalsada? Po? Tsaka ko lang naalala, Mama Mia, yung nangyari. Bigla akong kinabahan. Pinilit kong bumangon. Ma, ano po yung nabangga ko? Naalala ko may kumalabog eh. Anak, huwag ka munang bumangon. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Hindi, Ma. Ano po ba yung nabangga ko? Tsaka ano pong nangyari? Agad na nakita ng nurse na gising na ako, Mama Mia. Agad siyang tumakbo palabas at pagbalik niya ay may kasama na siyang 2 doktor. O Tristan, buti naman at ayos ka na. Alam mo bang 5 araw kang nakoma? Nagulat ako sa narinig ko. Koma po, Dok? Oo, 5 araw kang nakoma. Tapos, alam mo bang himala na nakalakad ka ulit? Naipit kasi yung 2 mga paa mo eh. Pero himalang walang nangyari sa tindi ng pagkakaipit. Kala nga namin, durog na ang buto mo pero hindi naman. Magagalaw mo ba ang paa mo? Ang dami-dami pang tanong ng doktor. Ang dami-dami pa niyang inuutos na gawin ko, Mama Mia. Pinalipat-lipat pa niya ang mga tingin ko. Pinagalaw-galaw ang mga kamay at mga paa ko. Nung nasabi niyang maayos naman ako, ay tsaka ako muling nagtanong. Hanggang sa may dumating na katrabaho ko. Yung HR head namin, tsaka yung manager, Mama Mia. Tristan, ayos ka lang? Opo, sir. Inayos na namin yung nabangga mo. Nabangga po? Doon sila tumingin kay Mama. Siguro hindi pa nila alam na hindi pa nasasabi ni Mama sa akin ang totoong nangyari. Ma, ano po bang nangyari? Tsaka na natin pag-usapan, anak. Magpagaling ka muna. Hindi po, Ma. Gusto ko pong malaman. Ano po ba yung nabangga ko? Tao, Tristan. Tao yung nabangga mo. Isang babae. At yung anak niya. Po? Mama Mia, halos napabalikwas ako ng bangon. Umikot-ikot pa talaga ang paligid ko nung bigla akong bumangon. Kumusta po sila? Hindi sila sumagot, Mama Mia. Yumuko lamang sila. Pagkatapos ay nagpaalam at sinabing wala na raw dapat akong alalahanin dahil inayos naman na nila ang lahat. Hindi ko alam ang ibig sabihin noon.
Pagkaalis ng HR at ng manager namin ay tsaka ko pinilit si mama. Tinanong ko siya ng paulit-ulit, Mama Mia. At tsaka niya inamin sa akin. Yung babae at yung kasama niyang anak niya ay parehong dead on the spot dun sa pagkakabangga ko sa kanila. Halos hindi ako makapaniwala. Palagay ko noon, Mama Mia, ay parang tumigil ang puso ko sa pagtibok. Parang tumigil ang paghinga ko ng ilang segundo. Hindi mo naman kasalanan, anak. Aksidente naman yung nangyari. Tsaka wala ka nang dapat pang alalahanin. Inayos naman ng kumpanya ninyo ang lahat. Binayaran na yung pamilya nung nabunggo mo. Inayos na rin yung pagpapalibing sa kanila. Nasaan po sila, Ma? Nailibing na po ba sila? Hindi ko alam, anak eh. Ma, please. Please alamin mo. Paulit-ulit kong pakiusap noon kay mama. Pinilit ko pa ang doktor kinabukasan na kung pwede ay lumabas na ako. Dahil gusto kong makita at gusto kong personal na makahingi ng tawad dun sa pamilya ng mga napatay ko, Mama Mia. Pero hindi ako pinayagan ng doktor. 5 araw daw akong nakoma, kaya under observation pa ako at under pa ako sa napakaraming paulit-ulit na test. In the end, wala akong nagawa. Hanggang sa matapos ang halos 1 pang linggo matapos kong magising, ay tsaka lang ako pinayagan ng doktor na lumabas. Pagkalabas ko, Mama Mia, ang una kong hinanap ay ang bahay ng pamilya nung nabangga ko, Mama Mia. Pagdating ko doon ay wala na sila. Ang sabi, umuwi na daw sila ng probinsya matapos ang libing. Hinanap ko pa nga yung libingan ng mag-ina. At nung nakita ko, nandun lang ako. Nakatayo sa harap ng puntod nilang dalawa. Humihingi ng tawad pero tila wala akong nararamdaman. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit. Pero dun yata nagsimula ang trauma ko. Pagkatapos kong maospital, pinagpahinga muna ako ng 2 pang linggo. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa trabaho na para bang walang nangyari. Mas maaga akong pumapasok, mas gabi na akong umuuwi. Tinatanggap ko lahat ng overtime, lahat ng projects, lahat ng responsibilidad. Kapag pagod, nagkakape ako. Kapag hindi makatulog, nagtatrabaho. Kapag nalulungkot, nagtatrabaho ulit. Trabaho lang ng trabaho. Hanggang sa dumating ang araw na kahit wala akong ginagawa, pakiramdam ko ay pagod na ako. Tahimik na nakinig si Dr. Reyes sa akin habang kinukwento ko ang lahat. Hindi siya sumingit, hindi siya nagbigay agad ng payo. Nang matapos ako ay marahan niyang isinara ang ballpen. Tristan, alam mo ba kung anong napansin ko? Umiling ako. Hindi mo pinayagan ang sarili mong magluksa sa nagawa mo. Natroma ka. Akala mo kapag ikaw ang bumigay, wala nang sasalo sa pamilya mo. Kaya yung trauma mo, itinago mo. Dininay mo. Hanggang sa ang traumang yun ay naging sobrang kalungkutan. Sinisi mo ang sarili mo sa nangyari. Paulit-ulit mong sinabi sa sarili mo na kung hindi ka sana nagpatakbo ng mabilis noon, na kung inalam mo sana lahat ng totoo bago ka nagpanik, baka wala kang nadisgrasyang mga tao. Alam mo ba, Tristan, yung mga emosyon, kalungkutan man yan, galit man yan, pagsisisi man yan, kapag hindi mo nabibigyan ng pagkakataon para iproseso at mailabas, hindi yan nawawala. Nag-iiba lang ng anyo.
Minsan nagiging pagkapagod, minsan nagiging galit, minsan nagiging pamamanhid, at minsan pakiramdam mo parang wala ka nang maramdaman. Napayuko ako, Mama Mia, parang unti-unting nagkakadugtong ang mga peraso. Hindi pala ako biglang nasira. Matagal na pala akong may bitak, hindi ko lang pinansin. Hanggang sa isang araw, hindi na kinaya ng buong pagkatao ko. Bago ako lumabas, inabutan ako ni Dr. Reyes ng isang maliit na papel. Hindi reseta o laboratory request, kundi isang simpleng gawain. Sa papel, iisang pangungusap ang nakasulat. Sa araw-araw sa loob ng isang linggo, isulat mo ang isang bagay na nararamdaman mo kahit gaano pa yun kaliit. Napangiti ako ng mapait. Pero Dok, paano kung wala talaga akong maramdaman? Tumingin siya sa akin. Kung wala, edi isulat mo ring wala. Ang mahalaga, hindi ka na nagsisinungaling sa sarili mo. Lumabas ako ng klinika na bitbit ang maliit na papel. Hindi pa rin gumaan ang pakiramdam ko. Hindi pa rin ako masaya. Hindi rin biglang nawala ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko, Mama Mia. Pero sa unang pagkakataon, may isang tanong na tumatak sa isip ko. Kung ang lahat ng ito ay nagsimula nung gabing naaksidente ako, posible kayang hindi pa talaga doon nagtatapos ang kwento ko? Posible kayang may pwede pa akong gawin para maayos ang sitwasyon ko? May nagsabi sa akin noon, Mama Mia, hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Hindi ako naniwala dahil para sa akin, kapag tumigil ka, mahuhuli ka. Kapag nagpahinga ka, magiging pabigat ka. Kapag umiyak ka, mahina ka. Yun ang pinaniniwalaan ko sa loob ng maraming taon. Hanggang sa dumating ang araw na mismong katawan ko na ang nagsabing, hindi na niya ako kayang saluhin pa. Pagkatapos ng appointment ko kay Dr. Reyes, hindi ako dumiretso sa opisina. Umupo muna ako sa maliit na parke. Hindi yun magandang parke. Alam mo naman, yung Maynila, hindi ba? Halos lahat na yata ng makikita mo sa paligid ay sira na. Kaya merong mga sira-sirang silya, merong mga basura sa paligid. Pero hindi ko ininda yun. Tumingala ako sa langit. Tinanong kung sino man ang makakausap ko doon. Ano bang pwede kong gawin sa sitwasyon ko? Bakit kahit anong pilit ko, hindi mawala-wala ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko? Bakit kahit anong pilit ko, pakiramdam ko, hindi na ako magiging katulad ng dati ulit? Hindi na ako magiging maayos ulit. Hanggang sa may isang taong tumawag sa pangalan ko. Tristan? Tristan, ikaw nga! Pagkalingon ko, Mama Mia, ay nakita ko si Lovely. Yung dati kong kaklase nung high school. Naging schoolmate din kami nung college pero bigla naman siyang nawala at lumipat daw ng ibang university. Nagpa-Maynila daw siya dahil ang sabi pag-aaralin daw siya ng tiyahin niya na nasa abroad. Napakaliit ng mundo. Kumusta ka na? Umupo siya sa tabi ko. Ayos lang. Eto. Kumusta ka na matapos yung trahedya? Nagulat ako sa tanong niya na yun, Mama Mia. Dahil ang alam ko, wala namang ibang nakakaalam dun sa trahedya bukod sa mga kasamahan ko sa opisina, sa mga magulang ko. Anong trahedyang sinasabi mo? Maang-maangan ko pang tanong. Ay sorry hindi nga pala siguro nakaabot sa'yo na yung babaeng nabangga mo at yung anak niya. Mga kamag-anak ko yon, Tristan. Yun yung tiyahin na sabi ko sa'yo,
tinirahan ko nung lumipat ako dito sa Maynila. Yun yung kapatid ng tiyahin kong nasa ibang bansa na nagpaaral sa akin. Sa kanila ako tumira. Alam mo nung nalaman ko yung pangalan ng driver na nakabangga sa kanila, kala ko nga hindi ikaw yun eh. Nagulat nga ako. At nung napagtanto kong ikaw nga at nakoma ka sa ospital, doon na pag-isip-isip ng pamilya namin na tanggapin na lang yung settlement. Hindi mo naman siguro sinadya yun, 'di ba? Wala naman sigurong tao na nasa matinong kaisipan na sasadyaing makabangga at makapatay ng mga tao. Talaga? Pamilya mo sila? Oo. Nasa na sila, Lovely? Lumipat sila sa Visayas. Yung tiyuhin ko kasi taga dun eh. Dinala niya yung 3 pa niyang anak. 4 kasi ang anak nila. Yung bunso, yun yung kasama ng nanay. Yun yung namatay. Mama Mia, sa unang pagkakataon nakaramdam ako ng sobrang kalungkutan. Yung kalungkutan na hindi mo na magawang umiyak. Yung kalungkutan na parang nilulukob ng kadiliman ng buo mong pagkatao. Ganong klaseng kalungkutan ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Nagsalita si Lovely. Hindi na ako nakasagot. Wala na akong ibang naintindihan sa mga sinabi niya. Hanggang sa nagpaalam na siya, Mama Mia. O sige Tristan ha, kikitain ko pa yung boyfriend ko eh. Akmang tatayo na siya nung bigla kong tinawag ulit ang pangalan niya. Lovely? Lovely, may paraan kaya para makausap ko yung tito mo at yung mga anak ng tita mo? Tumingin siya sa akin na para bang tinatansya kung totoo bang sinasabi ko. Bakit? Ayos naman na lahat, 'di ba? Hindi ka naman nakasuhan. Nasettle naman na lahat, nabayaran na ng kumpanya mo yung nangyari. Binigyan pa sila ng compensation. Para saan pa ang pakikipag-usap mo sa kanila, Tristan? Hindi ko alam, Lovely. Pero may sasabihin ako sa'yo. May pinagdadaanan ako. Hindi matukoy ng doktor kung ano. Pero nung sinabi ko sa kanya kanina lang, yung nangyari 2 years ago, siya kanya naisip na baka yun ang dahilan. Anong ibig mong sabihin? May mental illness ka? Nahihiya ako, Mama Mia, pero tumango ako. O sige, eto yung cellphone number ko, sulat mo. Tumawag ka na lang sa akin mamayang gabi ha. May lakad pa kasi kami ng boyfriend ko eh. Pagkatapos ay hindi na siya nagpaalam at lumakad na siya palayo. Mama Mia, sa loob ng ilang oras ay titig na titig lang ako dun sa cellphone number ni Lovely. Iniisip ko kung tama ba tong gagawin ko. Kung tama bang tawagan ko pa siya, kung tama bang kausapin ko pa yung pamilya, kung tama bang humingi pa ako ng tawad sa kanila ng personal. O baka naman, tama lang na karma ito sa akin. Yung hindi ako matahimik, yung hindi ako magiging masaya dahil sa nangyari at nagawa ko sa pagkasira ng isang pamilya. Pero sa huli, nanaig pa rin ang curiosity ko na makausap ang asawa nung babaeng aksidente kong nagitlan ng buhay. Mag-aalas 12 na noon ng madaling araw nung nag-decide akong tawagan si Lovely. Puputulin ko na sana yung tawag dahil baka nakaistorbo ako nung bigla siyang sumagot. O Tristan, kala ko hindi ka seryoso eh. Ano? Seryoso ka ba dun sa sinabi mo? Kakausapin mo ba talaga ang tito ko? Dahil kung oo, sasamahan kita. Sakto naman, nauuwi ako this Saturday dun sa Visayas. Mayroon kasi akong kailangang asikasuhin.
dun sa biniling properties ni na mama eh. Ano, sama ka ba sa amin ng boyfriend ko? Agad akong umoo, Mama Mia. Lumipas ang ilang oras. Hindi na ako halos mapakali. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sa paglipas ng bawat oras at ng bawat araw, ay nanginginig ako, Mama Mia. Kinu-question ko ang sarili ko kung tama ba ang ginagawa kong to. Kung tama bang guluhin ko pa sila. Kung tama bang magpakita pa ako sa kanila, Mama Mia. Pero sa huli naisip ko, hindi talaga ako matatahimik hanggat hindi ko magagawa ang paghingi ng tawad sa pamilyang hindi ko naman sinasadyang masira. Dumating yung Sabado. Umagang-umaga ay tumawag sa akin si Lovely. Magkita na lang daw kami dun sa airport, Mama Mia. Siya na nga ang kumuha ng tickets namin. Nag-send na lang ako sa kanya ng bank transfer para sa bayad ko sa ticket. Pagdating ko doon ay wala pa sila. 4 na oras bago ang flight namin ay nasa airport na ako. Hindi ko alam kung ganun ba ako ka-excited o ganun ako kakinakabahan. Makalipas ang halos 2 oras ay tumawag si Lovely. Sabi niya nakapag-check-in na daw sila at nasaan daw ako. Sabi ko nasa boarding gate na ako ng flight namin. Nung makita nila ako ay pinakilala ako ni Lovely sa kaniyang kasamang boyfriend. Kwento din niya sa boyfriend niya ang nangyari. Yung boyfriend niya naman ay tango lang ng tango at sinabing, kakaiba daw ako, Mama Mia. Kasi kung iba daw yun, baka pinili ng kalimutan yung nagawa nilang atraso. Pero sabi ko, hindi ko magawang manahimik habang alam ko sa sarili ko na may pamilya akong nasira. Hanggang sa tinawag na yung flight namin for boarding. Ewan ko pero para akong nagdadalawang isip na ituloy yung pagpunta ko sa Visayas. Pero sa huli, nilakasan ko ang loob ko. Habang nasa flight kami, Mama Mia, habang nasa himpapawid yung eroplano, nag-iisip na ako ng iba't ibang senaryo sa utak ko. Paano kung galit na galit sa akin yung asawa? Paano kung mabugbog ako o kung ano pa man? Pero sabi ko sa sarili ko, ayos na yun. Kasalanan ko rin naman ng lahat. Wala pang 2 oras ay nakaland na yung eroplano. Nanginginig ako. Paglabas namin, sabi ni Lovely, kakain daw muna kami dahil wala pa yung sundo namin. Pagkatapos namin kumain sa labas ng airport ay dumating na yung sundo. Kapatid ni Lovely. Pinakilala nila ako. Sabi nila, hinihintay na raw ako ng asawa ng tita nila. Pagdating ko sa bahay, Mama Mia, na sinasabi ni Lovely ay tahimik ang buong paligid. Kumatok si Lovely. Tao po, Tito? Tito si Lovely po ito, andito na po kami. Lumabas ang isang medyo may katandaan ng lalaki. Pumasok ka, iho. Oh, dito na kami ah. Nandyan lang oh, sa harap ng bahay nila, yung bahay ng kapatid ko. Kapag nagka-problema, tawagan mo lang ako. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Lovely. Ako naman ay pumasok doon sa loob. Umupo ka. Ikaw si Tristan, 'di ba? Opo. Kumusta ka na? Hindi kita nakilala at hindi kita nakausap noon eh. Ewan ko, Mama Mia, pero parang kusa na lang nag-uunahang tumulo ang mga luha sa mga mata ko noon. Na para bang merong automatic na gripo ang binuksan nung nakita ko kung gaano kabait yung asawa nung babaeng napahamak ko sa pagka-reckless ko nung gabing yun.
Agad akong tumayo at lumuhod sa harap niya. "Patawad po. Patawarin niyo po sana ako." "O, tumayo ka dyan. Huwag kang lumuhod. Hindi naman ako santo. Di naman ako Diyos. Pero po, may kasalanan po ako sa inyo. Alam mo, hindi mo naman sinasadya yun eh. Pero aaminin ko sa'yo, nung una galit na galit ako. Gusto kitang puntahan sa ospital. Gusto din kitang mamatay nun eh. Alam mo kasi, yung asawa ko ay naging katuwang ko na talaga sa lahat ng pagsubok ng buhay. Kaya nung may nangyari sa kanya, nung nawala siya, pati na rin yung bunso namin. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin, Tristan. Ang totoo, gusto ko pa ngang ituloy yung kaso eh. Kaya lang naisip ko rin yung iba kong mga anak. Paano kami kung itutuloy ko yung kaso? Wala naman kaming perang panlaban. Oo, pwedeng humingi ng tulong sa gobyerno, pero hanggang saan? Mauubos ang oras ko. Mauubos lahat. Nang dapat sana ay ginugol ko na sa mga anak ko. Kaya nung nalaman ko yung tungkol sa bayad ng kumpanya na pinagtatrabahuan mo, naisip ko para na rin yun sa kinabukasan ng mga anak ko. Matanda na rin ako, Tristan. Ang importante sa akin ay ang kinabukasan nila. At alam kong yun din ang gugustuhin ng nanay nila. Ang dami pa naming napag-usapan, Mama Mia. Inamin niya sa akin na nagalit siya sa akin. Pero kalaunan ay nawala din yung galit na yun dahil alam niyang wala din namang patutunguhan kung paulit-ulit lang siyang magagalit sa akin. Pagkatapos ng naging usapan namin ay dun lang ako umiyak ng umiyak. Hindi ko na inantay pa si Lovely. Pagkatapos akong mapatawad ng asawa ng nabangga ko, ay agad na akong umuwi ng apartment. Ibinuhos ko lahat ng nararamdaman ko, Mama Mia. Kinabukasan tumawag ako kay Dr. Reyes at sinabi kong gusto ko siyang makausap. Gusto ko sana mga magulang ko ang kakausapin ko, kaya lang ayokong dumagdag pa sa poproblemahin nila. Pagkatapos naming magkausap ni Dr. Reyes ay dun ko naramdaman na biglang lumuwag ang puso ko. Sa ngayon, Mama Mia, patuloy pa rin po ang gamutan ko. Hindi pa rin perpekto. Marami pa rin akong mga pagkakataon na parang manhid ako sa mundo. Pero nararamdaman ko na medyo nagiging maayos-ayos ang sitwasyon ko ngayon. Alam kong hindi isang beses na gamutan lang ang mangyayari sa akin. Dahil alam kong marami pa akong pagdadaanang gamutan para maging maayos ulit ang aking nararamdaman. Pero Mama Mia, malaking tulong na nung nakausap ko ang pamilya ng naging biktima ko noon. Oo, nandun na tayo. Hindi ko naman talaga sinasadya yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko sinasadya, wala na rin akong pananagutan pa. Alam kong kasalanan ko ang nangyari. At alam kong dapat panagutan ko ang kasalanan ko. Sa ngayon, paulit-ulit pa rin akong pumupunta sa Visayas para makausap yung asawa ng nabunggo ko. Paminsan-minsan, pinapadalhan ko sila ng groceries. Hindi para pagaanin ng loob ko, kundi para maramdaman nila na totoo akong nagsisisi, Mama Mia. At totoo naman talaga ang pagsisisi ko. Maraming salamat po ulit. Hanggang dito na lamang, Tristan. Iba't iba ang rason kung bakit may mga pinagdadaanan ang bawat isa sa atin. May iba dahil sa trauma, may iba naman dahil may mga nangyari dati na hindi nila kontrolado. Pero alam nyo, hanggat kaya natin na magpatawad, hanggat kaya din natin na humingi ng tawad,
Wala namang imposible sa mundo. Ako naniniwala ako na lahat ng pinagdadaanan natin may rason. Naniniwala din ako na lahat ng problema may solusyon. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ang masasabi ko lang ay matuto kang humingi ng tulong. Huwag mong solohin yan. Hindi mo kailangang mag-isang harapin ang lahat ng yan. At hindi mo kailangang isipin na ikaw lang ang dumadaan sa ganyan. Marami kayo. Marami tayo. Kaya sana matuto tayong humiling ng tulong. Nang sa ganun, hindi natin kailangang harapin ang mga pagsubok ng nag-iisa. Maraming salamat, Tristan, sa napakagandang kwento ng iyong buhay. Naku, nagulat ako dun sa plot twist na yun, ha? Kala ko, iniwanan ka ng jowa. Kala ko, iniwanan ka sa ere, ganun. Pero may mga buhay pala talaga na, kumbaga, nasayang dun sa pangyayari. Pero sabi nga nila, lahat naman tayo may mga pagkakamali. Nagkataon lang na yun ang pagkakamali mo. At sana nga, magawa mo na ring patawarin ang sarili mo dahil wala naman talagang may gusto sa nangyari. Ang importante ay naging responsable ka dun sa nagawan mo ng kasalanan at hanggang ngayon na nga ay pinipilit mo pa rin makabawi kahit sa sarili mong paraan. Kaya maraming thank you. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, maraming salamat sa inyong lahat sa pananatili ninyo dito sa ating channel. Thank you very much. Ayon, sa mga hindi ko nabati ng pagkatagal-tagal dahil 1 week mahigit tayong walang upload. Grabe naman ang inyong Mama Mia, di nag-upload. Pasensya na po, medyo na-busy lang at meron lang ginagawa. At sa mga susunod na araw ay may gagawin ulit. Ganon talaga eh. By the way, hello muna ako sa ating mga kasuki na nandito sa atin. Maraming salamat. Ang nag-rejoin sa atin nung June 25. June 27 kasi ngayon nung nagre-record ako. July. Ayan. Hello ako. Ang nag-rejoin sa atin nung July 26 kahapon. Which is hindi kahapon dahil August, ano to ngayon? August 7? Tama ba? Di ko na alam. Hi kay Miriam Gutierrez, kay Freaky, welcome back. Rosa Revalo, maraming salamat. Alpha Garcia, thank you very much. Colleen Bueno, welcome back to you. Evelyn Kawit, hello. Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab Gimaras Girl, hello din kay Benson Boysers, Macdax, kay Maria Elena Abe, kay Maureen Tugab, Gail Easy at Mila Raduban. Maraming salamat po sa pagbabalik ninyo at syempre sa pananatili ninyong member dito sa channel natin. At bago ko pa makalimutan, hello din pala ako sa ating mga subscribers na ilang araw ko na rin hindi na babati dahil alam nyo na ilang araw hindi nag-record ang inyong Mama Mia. Pero may mga bago kayong napapanood at naririnig na mga mga kwento dahil advance po tayo ng recording. Kapag malalaman kung may gagawin ako dun sa isang linggo na yan, i-advance na natin para wala tayong utang sa inyo. Hi kay Crizal Joey Cadornigara, maraming salamat. Inconsigna Monralban, Grace Sarmiento, Roslyn Caraballo, hello din kay Maria Elena Abe, maraming salamat. Sally Buma, LB Lapot, Leticia Flores, Ernesto Lapas, Mika Mamawag, hello Mika, maraming salamat sa'yo. Thank you very much for your consistent support. Kay Riza Sulaiman, hello MJ Lu, maraming salamat. Elizabeth Lagunday, Angie San Carlos Kapungkol, Cha Pasensya, hello sa'yo. Hello din kay Gladys Deroda. Maraming salamat Charlene Baclohan at Jared Season. Sa mga hindi nabati, baka sa susunod nating mga kwento, mababati ko na kayo. Ako po ang inyong Mama Mia. Maraming salamat sa pananatili ninyong loyal dito sa atin. I love you sa mga bago nating tagapakinig. Sana'y magustuhan yung tumambay dito at makapag-subscribe din kayo dito sa ating channel. Paalam muna sa ngayon hanggang sa susunod nating kwento. Bye-bye. I love you. Bye, years.